Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Mga kapamilya, ano kayang gagawin ni Rigor sa oras na tuluyan niyang makumpirma na naroon mismo si David sa raid na isinagawa nila sa isang malaking sindikato? Mananaig pa rin kaya sa kanya ang kanyang sinumpaang tungkulin o magagawa niyang pagtakpan ang pagkakamali ng kanyang paboritong anak na si David? Nalaman na nga ni David na nakabalik na ng mansyon si Mokang kasama ang pamilya nito. Agad naman siyang nagpaalam kay Ramon na babalik na dahil baka hinahanap na umano siya sa kanila. Pumayag na nga rin si Ramon dahil ayaw niya ring makita ito ng pamilya ni Mokang matapos ngang imungkahin ni Don Julio na wag munang ipakilala kay Monique at sa pamilya nito si Tanggol. Bago nga umalis si David ay makikita niyang galit na galit si Ramon at nagawa nitong saktan si Mokang at pagtangkaan ang buhay ng mag-asawang Marsing at Nita. Batid na nga rin ni David na si Edwin ang dahilan kung bakit nabulilyaso ang operasyon sa warehouse ni Ramon, kung kaya't sinabi ni David sa kanyang sarili na nararapat lang yung kina Mokang para tuluyan na itong mawala sa mansyon nang sa gayon wala ng hadlang sa kanyang mga plano. Nang nakauwi na nga si David ay agad niyang hinanap ang kanyang tatay Rigor. Marinig niya ang pag-uusap ng kanyang nanay Tess na sinabi ni Noy at Tinding na nakita umano nila si Rigor na may kasamang ibang babae na siya ngang si Lena at malakas ang kutob nilang nagtataksil ito kay Tess. Kung kaya dito nalaman ni David na ligtas na ang kanyang tatay Rigor. Ngunit walang kaalam-alam si David na nalaman na ng kanyang tatay Rigor na posibleng may kinalaman ito sa nangyaring raid dahil nakita nga sa lugar ang kanyang ID pati na rin ang mga gamit nito. Sa presinto nga ay mas lalong gumulo ang isip ni Rigor dahil hindi niya akalaing may kinalaman si David at hindi umano siya naniniwala hanggat hindi niya mismo nakakausap ang kanyang anak. Malaki ang tiwala ni Rigor sa kanyang anak ni si David. Sa katunayan sa mga anak niya, si David umano ang pinakamatino at tiyak na may mararating sa buhay. Sa pag-uwi nga niya ay agad niyang tinanong si David kung saan galing. Magtataka naman si David kung bakit biglang nagtanong ang kanyang tatay Rigor. Ngunit agad siyang nakagawa ng alibay. Sinabi niya na kasama niya ang kanyang boss at galing siya sa trabaho. Dito na nga inilahad ni Rigor ang lahat na isa umano si David sa pinaiimbestigahan dahil nakita ang ID nito at mga gamit sa warehouse kung saan may malaking raid na nangyari. Hindi naman agad nakasagot si David at nagulat. Batid niyang magagalit ang kanyang tatay Rigor sa oras na malaman nito ang totoo, lalo pa ang pagpapanggap niyang tanggol sa mortal na kaaway nitong si Ramon. Agad nang itinanggi ni David ang paratang. Mapapansin naman ni Rigor na may tila iniindang sakit si David at nakita niya na tumagos ang dugo mula sa tama nito ng bala. Kaya dito mas nakumpirma niyang nagsisinungaling si David. Galit na galit niyang sinabi kay David na magsabi na ng totoo at paano niya umano maipapaliwanag ang tama ng bala sa kanyang katawan. Batid ni Rigor na posibleng naroroon si David dahil alam niyang nagkaroon nga ng habulan at putukan ng baril at marahil isa si David sa mga tumakas na may kinalaman sa isang sindikato. Kaya naman napaisip si Rigor na marahil ang boss na sinasabi ni David ang siyang utak ng mga sindikato. Pilit niyang pinapaamin si David kung sino ba talaga ang boss nito, ngunit kahit anong pilit ng kanyang tatay Rigor, hindi niya pa rin sinabi. Sa inyong palagay, palalambasin kaya ni Rigor ang napakalaking gulo na kinasasangkutan ni David, lalo pat alam niyang pag nakulong si David ay wala na itong piyansa dahil may kinalaman nga ito sa droga. Kaya naman kapamilya, pakatutukan natin ang mas kapanapanabik na tagpo. Ito lang sa pambansang teleserye ng sambayanan, ang FPJ's Batang Quiapo.